kati ng ilong ko. Eto na, mas kakati to dahil lumalapit na doon sa ano, sa topic natin. Panglimang topic natin ayan, Kibuloy na kay PRRD kaya, mga kababayan. Ano sa tingin ninyo? No? Huwag na nating habaan dito kasi parang parehas lang naman din nung number 3 and 4 and 5. No? Na kay PRRD kaya, totoo kaya 'yon? So dumako na tayo agad dito kay Maharlika. So habang nanonood ako kanina, nakahiga ako siguro bandang 10:00 ng umaga dito sa kinaroroonan natin. Biglang naka-live si Maharlika. Syempre ako po, hindi naman ako kagaya ng mga ibang vlogger na hindi ko pinapanood yan, hindi ko kilala yan o ganito, ganyan. Ako talagang pinapanood ko po sila isa-isa, lahat-lahat po. No? Pati yung mga pro-China vlogger, pati po yung mga vlogger ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. Pinapanood ko po lahat yan. No? So ngayon, nakikita ko, dahil nga hindi na umubra yung pulboron nila at hanggang ngayon, anak ng tinapa. Hanggang ngayon, wala pa din pong pulboron video. Yung mga uto-uto naman po doon na mga viewers, kumbaga, wala. Nakalimutan na yata nila na nagbigay ng date si Maharlika, mga kababayan. No? Binigyan sila ng date ng January 1, January 5. Tapos ito, panibagong date na naman. Iba na namang date. Uto-uto pa din tong mga to. Ang ipinakita ka sa kanila, papel. Papel na pinasinungalingan ng PIDEA na hindi totoo. Mga kababayan, biruin nyo mas naniniwala sila doon sa tad-tad ng kaso kesa po sa PIDEA, mga bossing. Ngayon, dahil nga po hindi umuubra na yon at talagang kung makita nyo yung comment section ni Maharlika, mga kababayan, wala. Ang bilis, hindi na mapakali yung mga taga-delete nila ng mga message kasi talagang yung iba naghahanap, nasaan yung video? Nasaan yung video? Wala. Ngayon, ang pakulo naman po, AIDA daw, AIDA. Ayan. Alam niyo na po kung ano yung AIDA, mga kababayan. Kasi ang vlog niya kanina, si attorney, First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, naghahanap daw po ng katsuktsak. Yun yung pang mga word na ginagamit nila. No, naghahanap po ng katsuktsak. Sabi ko parang napaka-imposible na ng mga sinasabi nito. Kesyo daw bangag-bangag, kaya daw po alam nyo na, no? Ang hirap pong i-vlog ng mga sinasabi nila doon kasi talagang hindi ko maatim na sabihin dito live no? Yung mga words na ginagamit nila, ang hirap lunukin at ang hirap kumbaga parang kilala ka bilang isang live streamer na ganun yung lumalabas sa mga bibig mo, mga kababayan, tapos walang mga katotohanan. So kaya naman daw po, AIDA test daw po ang hinihiling nila. AIDA test naman daw po ang hinihiling nila, no? Sa ating First Lady at kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ano ba naman yun? No? Sabi ko, may mga sakit na ba to sa mga utak? Umabot na sila sa punto ng gano'n. Makikita nyo po mga kababayan, yung series nung kanilang mga ibinibintang sa Pangulo, halos lahat walang napatunayan. No? AIDA test. Ayan, paki-explain na lang kay Ate Jocelyn ko yung AIDA test. Kasi hindi natin pwedeng irektang sabihin dito yung AIDA test. No? Si retired Colonel Metran ay hawak ng ebidensya at ibibigay na sa ombudsman. Ang huling halakhak ay kay Maharlika. Sino ba talaga? Si Metran may hawak tapos ngayon naman si Maharlika. Sino ba yung Metran na yan? Hindi ko makakilala yung mga pinagsasasabi mong Metran na yan. Di ba? So ngayon mga kababayan, testing the water sila simula umpisa hanggang huli na walang napatunayan. Di ba? Gumagawa na lang ng mga kwento, mga bossing. Kesyo daw po ang ating First Lady naghahanap ng katsuktsa. Dahil ayon po sa bading na nakausap ko, ganito, ganire, ayan, na naghahanap daw po ng batang-batang katsuktsak. Si attorney,
si Attorney First Lady, First Lady Attorney Lisa Marcos. Maniniwala po ba kayo doon, mga kababayan? No? Kesyo sabi-sabi, ang dami na pong lumagpak eh. Ang dami na pong walang napatunayan. Mga boss, sabi po tuloy ni Sir Sunny Reyes, wala nang sense ang mga issue nitong si Maharlika. Napakababaw. Ganun na lang po. Ang nakikita ko po, no, kung bakit patuloy at patuloy na ganyan, no? Kung bakit patuloy at patuloy silang paninira. Kasi nga po, kapag ka paninira, ang daming nanonood sa kanila. So sa madaling salita po, views ang habol, mga kababayan. Sabi din po, no? Sabi din po ni Harry Gadon, ni ni Larry Gadon, mga kababayan, ano po ang sabi niya? Patay gutom na lang sa views yan, kaya tuloy-tuloy. Lalo na po ang daming kakaharaping kaso. At hindi lang po libo-libong dolyar ang babayaran doon sa kaso kapag nagkataon na na mapatunayan. Milyon po ang babayaran, mga bossing. Milyon po. Dito po kasi sa YouTube, mga boss, it doesn't matter kung gaano kadami yung subscriber mo. Kagaya po niyan, ngayon, mga kababayan, bakit si Mark Ramos hindi nag-aantay ng 45 minutes na dumami yung viewers? Hindi po, mga kababayan, kasi pagkatapos niyan, kunyari 156 kayong nanonood. Pagkatapos po ng live stream natin na to, mga kababayan, yung iba nanonood ng replay. Pagkatapos po, kagaya kagabi, no? Kagabi, ang nanood lang sa atin is nasa parang 400 o 300 lang yata eh. Pero ngayon po, pagkagising ko, pagsilip ko ng views, nasa 60,000 views na. Hindi po dahil madami ang nanonood sa iyo sa live stream, ibig sabihin, lagi ka ng mataas ang views. Hindi ganon. Hindi dahil milyon ang subscribers mo, ibig sabihin, mataas na yung views mo. Hindi po ganon. No? Nakadepende po yan lahat, mga kababayan, doon sa issue, doon sa mismong kung ano yung tatalakayin mo. Kaya naman po, mga kababayan, tayo may isang nagsabi, bakit ganun yung yung subscribers mo hindi tumataas? 162 yung subscriber natin. Sabi ko hindi yan sa dami ng subscribers. Sa dami ng nanonood yan. Kaya naman po, kapag yung mga ganitong issue, no? Pagka ganitong mga issue, kagaya na lang po nung AIDA test nila, yung mga drug test nila, mga papulburon-pulburon po nila, mga kababayan, mataas ang views. Mga bossing, mataas po ang views, no? Kaya doon po sila nakakapit. Kaya nga sabi ko sa inyo pag siguro natutulog tong si Maharlika, bago matulog, no? Nakatingala yan, hawak-hawak, nakaganon, no? Ano kaya yung itatopic ko bukas, no? Para malakas ang views. Ano kaya yung sasabihin kong kasinungalingan o ibibintang ko sa gobyerno ng Pilipinas para mataas ang views? Doon po, hindi kumikita ang isang vlogger kapag pinindot nyo po yung subscribe dyan. Kaya po kami nagpapasubscribe sa inyo para po, mga kababayan, kapag meron kaming mga ganitong live stream, no, automatic po magno-notify sa inyo. No? Automatic magno-notify sa inyo. Pero yung sasabihin mo, ang taas, 1 million subscribers na to Malaki na kinikita nito. Depende pa din po kung ano paggagawin mo doon sa YouTube mo. Kaya yung mga AIDA test na yan, mga kababayan, no? May panibago na naman po nilang aanuhin yan. Ipapalabas. Panibagong ipapakalat na naman po nila yan, mga boss. Pag yan pinakalat nila, ibig sabihin lang po, mga kababayan, ang baba ng kalidad ng kanilang mga vlogs. Ang baba ng kalidad ng kanilang mga vlogs. Biruin mo, no? Halos isang taon na yatang ganyan si Madam, si Maharlika. Mga ebidensyang mga ipinapakita, puro palso. Mga ebidensyang ipinapakita, mismong mga pideya po. No? Ang nagsasabi na walang katotohanan. Kaya po nung isang beses, mga boss,
'Di ba binlog niya, "Oh, eto ang ebidensya." Oh, mga papel. Papel? Video yung sinasabi niyo, bakit papel? Oh, eto yung ebidensya, mga papel, ganito, ganyan, huhulihin na dapat si Kuting, bla bla bla. Pagkatapos, mga kababayan, ang PIDEA, naglabas agad sila na wala pong katotohanan na ganito, ganyan nung March 12 or March 11 o kung kailan man yung inedit nilang petsa doon, wala pong ganyang katotohanan na nasa record po, no? Ng PIDEA yung mga ganyang issue. Ayan. Galit na galit. Buwisit na buwisit. Ano, yung mga uto-uto naman doon, laging sinasabi, ano na nangyayari sa gobyerno natin? Pero mo talagang mas naniniwala yung mga iba doon sa tambak ng kaso, no? Sa ta Wala naman po mga bodyguard yang si ano, yang si Maharlika, mga kababayan. Yung matagal niya nang sinasabi, nagugurgurin siya, 'di ba? Yung matagal niya nang sinasabi na tetegihin ako, ipapayari nila ako. Pakalat-kalat lang 'yan, eh. Oh, eh, di ang tagal na sana mga bossing, kung totoo yung sinasabi niyang gano'n, nagpapataas ng presyo na lang. Gago! Nagpapataas na lang ng presyo 'yan mga kababayan, 'no? Tapos pupunta dito yung mga ano niya, yung mga alipores niya, yung mga nauuto niya. Ang babaan naman pala ng viewers mo, 162 lang 'yan. Oh, tapos banat ka ng banat kay Maharlika. Hintayin niyo pagkatapos nung replay tapos abangan niyo kung ilan ilan 'yan mga bossing. Parang never pa nag-vlog ng tungkol, sa magandang ginawa ng PBBM administration. Punong-puno ng bitterness ang vlog niya, ayan. Tapos kapagka yung mga nakakasuhan, yung mga nagkakaso, mga kababayan, 'no, kasi sa vlog niya madami siyang idinadamay na tao. Madami siyang mga isinasamang tao, mga bossing, na halos hindi naman po siya kilala. Oh, tapos ang ano gagawin niya, isisisi po sa kanya. Isisisi sa ating gobyerno kung bakit siya nakasuhan. Eh, siya din po ang may kagagawan nun mga bossing, 'no? Kaya po, itong AIDA test na 'to, tingnan lang po natin kung hanggang saan nila ipapakalat itong mga 'to, na mga kababayan. Eh, sumakay lang tayo dun sa trip nila, mga boss. Pero di kalaunan matatapos na din po 'yan. Matatapos in a way na mahahagilap at mahahagilap. Kasi lagi niyang sinasabi sa kanyang mga vlog, "Tara, sige ganito, sa Senado tayo o kahit saan, o sa korte tayo, kasuhan niyo ko." Ganito, ganyan. Kinasuhan na po siya, mga kababayan, pero tinataguan po yung mga ano, yung mga subpoena. Tinataguan po yung mga para maihatid sa kanya o ipaalam sa kanya na may kaso siyang kakaharapin. Tinataguan po nila yun. Parehas sila ni Pastor Kibuloy, mga bossing. Sige po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat po, 156 viewers. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan na i-like ang live stream na 'to at i-share. At dun sa mga bagong pasok po, eh huwag niyong kalimutan mga kababayan na mag-subscribe po. June 1st ang hearing ni Maharlika. Yeah, maganda yan. Paalam po, pansamantala.